nationwide. 5,000 plus reporters and correspondents nationwide. RMN, Radyo Mo Nationwide. Ang totoong nationwide news network sa Pilipinas. Sa Surigao, DXRS 918. Tatak, RMN. Radyo Mo Nationwide. Oras hatod na sa ato sa maradyaw na kabubuton nan Smart Dishwashing Paste tatak alas 8:16. Dire-diretsong mga balita. Dire-diretsong komentaryo. Gay Chew. Sa straight to the point. Maradyaw na buntag dinhi sa second portion sa ato programang Straight to the Point para kuman ng adlaw Sabado, ikaduhang adlaw sa buyanan Mayo 2026. Kumusta ang tanan nato ang mga suking tipaminaw sa 54 ka mga barangay asa ko pa dinhi sa ato syudad. O didon sa Siargao, sa Bocas Grande Island, sa Dinagata Province, Southern Leyte, ako sa mabuta sa ato Sibya, sa Agusan Sur, Agusan Norte, o Surigao del Sur. Mauyanon na nato adlaw Sabado, o ikaduhang adlaw na kuman sa buyan na Mayo, gikan sa pagsaulog kagahapon na Labor Day o adlaw sa mamumuo ato na sayran na long weekend ang tanan nato ang mga kawani sa gobyerno lakip na sa pribado. Malipayon kuman na ato mga trabahante dinhi sa Caraga human na taga himuan na pamahayag anan ato presidente kagahapon ato sa Labor Day anadyaoy second tranche na ninin pag-uswag o pagtaas sa sulan ang minimum wage anan ato ang mga minimum wage earners sa dinhi sa Caraga tagdugangan na 20 pesos ani kaduhang hugna ini kay jaton Enero lagi jatuman an unang tranche na 20 o kumantag dugang na sabaan 20 pesos o nahimo na kumana ni minimum wage dinhi sa Caraga region 475 pesos ang minimum wage kada adlaw. So manghinaot kita na ang tanan nato ng mga employers labi na sa pribado nga sektor makatuman sa inin daily minimum wage epektibo Mayo 1, 2026. Ato na sayran na kung ikumpara ini sa mga minimum wage earners sa labi na sa National Capital Region medyo sila ang pinakataas o ubos paghihapon ini. Sumaya pa sa ato ang mga minimum wage earners na dili pa gado iniigo sa kamahalan ng mga palaliton ako man na mga tuiga labi na kay taas ang inflation rate na Pilipinas kuman o naka-peak to isab na himong gubot kuman dito sa Middle East o sa tunga-tungang sidlakan na naapektuhan ang mga presyo sa produktong petrolyo lakip na ang mga nagunang palalito nato so jaoy resulta gajud sa inin pagtaas ng inflation didon sa ato ang mga inin ato mga pagkaon labi na bugas o mga nagunang palalito na bugas isda o karne tagabutyag pa na bisan pa an ato ang mga ini mga grocery items jaoy gajud kabag-uhan isab og pagani ini matuguti gajud an ato mga manufacturers o tighimo na ni mga palalito nato na magtaas sila na presyo. How much more kung matugutan na ang mga manufacturers kaya dyan may price freeze sa kasamtangan na diin hangtod pa inimulungtad sa Hulyo o posible na kung dili na sabkaya na yun ato mga manufacturers kay nagmahal na sa mga ingredients mga materyales sa ilang mga produkto posible gazud na ila na sa isugyot nga to sa ato ang kagamhanan na sila tugutan na mag-increase ng ila mga produkto. Alas 8:20 na o kuman na adlaw makasinati gihapon kita ng mga pag-uyan-uyan at tungod isab ini sa easterlies o epekto na easterlies. Gikan pa kagahapon nag-uyan-uyan o hangtod kuman na adlaw makasinati gihapon kita ng mga pag-uyan-uyan labi na sa kapunon o kagabion na muna daya-daya gazud kamo ng panagang sa kauyanon nan inin na adlaw nga Sabado. Although jaoy panagsa na mga pagkalit na inin pagtaasam ng temperatura o pagsuga o pagkumpiyansa kay usahay inin na sagulan nan uyan tapos sa
kalit sab ang mga pagsuga makaapekto isa bini sa ato panglawas o naghulga na yung mga ubosipon o hilanat. Amo na paliguno na nato mga resistensya, dili magkumpiyansa kuman na unpredictable ang ato weather dinhi sa Surigao. Pero mapasalamaton na nato mga water concessioners o ini nato mga konsumante sa tubig at tungod kay nag-agas na ang ilang mga gripo human ang sunod-sunod na mga adlaw na sige nag-uyan. So napunduhan ang ato watershed o ini nato tinubdan sa tubig diyon sa parang-parang tungod sa pag-uyan isab na milabay nga mga adlaw o gahangtod ang kaganina o gahangtod kuman. So pagbutyag pa na ini ang rason na uno na diao na iagas ang pipila ang ka mga konsumante ang ilang mga gripo nag-agas na kusog na daw matud pa ang agas ang iban hinay pa pero sige ra kan lamang ma'am basta daon no agas na kaysa magsag-ob kami og magtukaw anainin na tungang gabi sa pagyatuyat na makaagas amo gani na nagapadumdum ang Surigao Metropolitan Water District ang kinahanglan gazod na kun mag-agas gani di magkumpiyansa kay ini pa kita sa huyaw na panahon o summer season, posible pa na makasinati kita ng grabe ng mga paghuyaw o maapektuhan ang ato watershed o ato tinubdan sa tubig. Amo na kinahanglan dahil ato permanente pundo sa tagsa-tagsa nato ka mga panimayay para pangkonsumo nato kada adlaw ng tubig. So kinahanglan na ijo mga pundo grab an oportunidad na nag-agas na ijo mga gripo kinahanglan palit ka mo ng mga balde na matipunan na tubig o magpundo na tubig pero awhag isab na nato ang kadumayahan sa Surigao Metropolitan Water District na kinahanglan isab na dili mag-usik kinta naman kuman na nag-agas na dili mag-usik na tubig ang tungod kay ang iban na bahin din sa syudad na hinay ang ilang mga agas para dinhi balanse o patas ang tanan na kaagasan ng tubig. Alas 8:22 na o pasalamatan nato ang mga sponsors kuman na adlaw sa ato programang Straight to the Point and D3 Biofood Supplement na padadyon ijo na mapalit sa tanan ng mga drugstores, grocery stores sa dinhi sa ato syudad sa na probinsya. Ini nato programa tagapaliduhan isab sa ato ng Edwina sa Flower Shop diyon sa may NPC Arcade Dayan Amat o didon sab sa Seed Liniment Oil na mapalit ang kuman sa tanan ng mga drugstores, grocery stores sa dinhi sa ato syudad sa na probinsya. Ato tuod taga tawagan kung sino'y nakapuyot nan ini na pitaka na diay mga importante na mga ID o iban pa na mga dokumento palihog ko isa ka BCG patabang unta ko ma'am na mapasibya ini kung sino'y nakapuyot na wallet na Tami health feature diay dito mga ID importante karadyaw Silica taga panag-ijahan ini ni Silica Cobillan tag-ija sa ini na amo na pitaka ang palihog so kung sino'y nakabagat nan ini na amo na wallet ni Silica Cobillan palihog lamang i-text siya sa 0917-7710223 o kaha mismo ihatod ra kan diri sa istasyon sa DXRS. So ini amo ato padumdum kung diyan nga bilin din doon labi na sa mga pampasayro ang sakyanan palihog na lamang ihatod deha sa police pinakaduol na police station o kaha diri sa istasyon sa DXRS para matawagan nato ang mga tag-ija ang mga hingtungdan na mga nangawaya nila na mga butang. Sa ato pagpadadyon sa ato ang mga impormasyon sa mga balita nagpadadyon tuod ang kuman na tagahatagan na dugang na mga pag-imbestigar na ato kadagkuan sa Philippine Coast Guard nahitabong pagka-unload nan inin barko na nagdaya ng mga aggregates nandiyato na milabay na adlaw o ato pagisayran kuman ang pinaka-latest update sa inin na taghimo na investigasyon kuman ng Philippine Coast Guard. Ini sa detalye sa report si Radyoman Gerson Fuentes. DXRS Radyoman Report.
Yes, Radyoman Gay, gihiwatan na lang na mabalik sa normal ang sitwasyon sa dagat ay haip mo pahigayon o pagsusi sa barkong nalunod ang giingong Salbor team. Kinsa taghayal kini sa kumpanya sa barkong nalunod apan giasisan pagyapon kini sa to nga mga kadukuan na Philippine Coast Guard aron susihon ang barko nga nalunod iban ang mga divers. Kini ang tagbutyag na update ng Coast Guard Siargao Island mismo ang nagsilbing command center ng Coast Guard dito sa Barangay Corregidor sa lungsod ng Dapa, Surigao del Norte. Sumaya pa nga gisuta na kung serviceable ba kini nga maong makina Radyoman Gay nga para himuon ang retrieval operation o gikinahanglan usab kini sa kumpanya ng LCT Pacifica 3 ang makina nini gumikan kay nalubog na usab kini sa dagat kung asa nahitabo ang pagkalunod. Mismo ang station commander ng Coast Guard Siargao Island nga si Ensign Jobert Oslob ang magmonitor sa himuong kalihukan para magpabiling safe, magbutang ng boom para sa pagpakgang nining oil spill kung posibleng mutumaw sa himuong aktibidad uban sa mga divers labi na ang mga kadagkuan usab ng LCT Pacifica 3 nga mohimo og lakang para ma-retrieve ang maong parte sa makina o parte sa makina na nalunod nga barko kining LCT Pacifica 3 sakay ang 32 ka mga crew members nga anaa sa luwas ang kahimtang. So bali Radyoman na Gerson ano man ini adto na gadud sa ilayom na bahin an amo na barko na unload na gadud siya. Oh yes, Radyoman Gay, o basis ato ang mga nahipos nga impormasyon na gikan mismo dito sa command center ng Coast Guard sa may Barangay Corregidor sa lungsod ng Dapa ang naka-standby kuman ang ato ang mga kawani ng Coast Guard Siargao Island sa tabang usab ng Coast Guard Fast Patrol Boat 151 nga mohimo kini og pagmonitor sa himuong aktibidad uban ang mga kadagkuan ng LCT Pacifica 3 nga adunay sila gitawag na to Radyoman Gay nga gi-hire nga usa ka team nga mokuha sa maong makina or kini matawag ba natong pisa-pisahon gumikan kay dili na makaya og kuha ang among barko sa ilayom nga bahin sa maong dagat og kini na lang ang ilang mga pamaagi nga himuon pero ang tanan ilaha usab may napungan gumikan kay dili lagi matawag na tog dili pa nimbalik sa sitwasyon ang dagat og nakasinati paghihapon sila og dagkong bayod gumikan nining ato ang mga sinating sterlis nga naapekto usab diri sa Mindanao o ingon man sa ubang pangparte sa Kabisayan. Kaya pa'y matud pa initial findings kung yes, inibanan obra ba? Posible ba? Yes, after nga makuha ng maong barko Radyoman Gay, dito na mo pahigayon og initial investigation ang Coast Guard para ma-determine kung unsa gayud ang nahimong problema or kining hinungdan nga nalunod kining bangga apan na pasiunang gihimo ng investigation ng Coast Guard sa ilaha usab nga assessment nga nakasinati lang gyud og dagkong bayod sa kadagatan hinungdan Radyoman Gay sa kabugaton usab nini nga maong karga nga mga aggregates nga gikan sa Clavera pasingod na sa ilang biyahe dito sa Dapa, Surigao del Norte apan nakasinati kini og mga bayod sa kadagatan hinungdan Radyoman Gay nga natala og na-report nga pagkalunod nining LCT Pacifica 3 nga sakay nini nga mga mabugat nga mga kargamento gikan sa usa ka mining companies dinha sa may lungsod ng Clavera og pasingod unta ang mga aggregates sa Dapa, Surigao del Norte og kasamtangan Radyoman Gay pahigayon pa og pagmonitor og assessment ang ato ang mga kadagkuan ng Coast Guard para sa ingon Radyoman Gay nga ma-determine nila kung uno gyud hinahimong hinungdan sa pagkalunod nini nga maong barko. Okay. Kini yung Radyoman sa RMN DXRS Surigao, Gerson Galotera Fuentes, Tatak RMN. Straight to the point. Alas 8:29 na oras sa ang sa ato sa Marijaw na kabubuto ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Ini na mga social services sa program taghangyo kuman na nato mga magbabalaod na palapdan pa tunga-tunga sa paddazo na epekto ng energy crisis. Taga-Butchag kuman ni Senadora Riza Ontiveros ang gobyerno na palapdan pa ang mga social services sa program para matud pa palambuon ang proteksyon sa mga Pilipinhon gikan sa epekto ng krisis sa enerhiya o magpadazon na unta ini o dili na
nay undangon sa kasamtangan o himuan pamahayag ani Ontiveros kahapon na adlaw nagawa sa igo-igo suhulan ang kinahanglan na mahatag isab ng ato gobyerno ang mas plaster na serbisyo sa publiko para makubsan man lamang ang magimbog ato natagpasan kuman ng mga Pilipinhon. Punto ng senadora na magkuyang matud pa suhulan na ato ang mga trabahante o mga trabahador bisan pila ka beses pa natasaan kun andungan ini ang sige sa pagtaas ng presyo sa pagkaon sa ng pamasahe. Rekomenda ko man ni Ontiveros na himuon na ato gobyerno na ibalhin ang 30 bilyones pesos na pundo ng Department of Social Welfare Development para sa assistance to individual and crisis situations o AICS o ihatag ini sa service contracting program ng Department of Transportation para masiguro na ang mga drivers ng bus ng jeepney dyaoy kitaon sa magpadadon ang ila pagpamasada. Hinoon Marso pami suyat ang magbabalaod sa Department of Budget and Management para sa posible na pagbalhin ng pundo ng AICS pasingod na ini sa service contracting pero hangtod kuman ang waya paghihapon si Jay nagdawat na tubag nan ini. Samtang sa laing bahin isa ba sa balita dumog o sugyot isab ni Senador Cheese Escudero na dapat isab na palapdan sab nan ato ang gobyerno na dugang pa na mga pagsuporta sa iban na sektor o dungan na inin mga hambin ko man na kalisod dungan isab sa sige paghimo na inin mga pagreklamo na napipila ka mga sektor o isanan ini an ato mga mag-uuma o si Senador Cheese Escudero nag-awhag kuman sa ato gobyerno na gamiton untaan na bilyones pesos sa RCF para tabangan isaban ato mga mag-uma sa Mindanao atungod ini sa kahuyaw na panahon o El Nino. Nanawagan kuman ang Senador Francis Cheese Escudero sa gobyerno na gamiton ang 30 bilyones pesos na Rice Competitiveness Enhancement Fund kun RCF para matabangan ini mga mag-uma sa Mindanao labi na kuman na nagsugod ang epekto na sa huyaw o dry spell sa pipila ka mga lugar din sa Mindanao. Sumaya pa sa pag-asa lagi ang Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Services Administration unom ka mga probinsya sa syudad sa Davao kuman ang grabe na naapektuhan sa dry spell o sa kahuyaw na panahon. Pasabot kuman ni Senador Cheese Escudero na namo na pundo na taghimo ubos na sa Akta Republika 11203 o Rice Traffication Law o Rice Tarification Law mahimong gamiton na para matabangan nato mga mag-uuma na mag-atubang sa kakuyang sa uyan pag saka o sige pagtaasan presyo sa krudo sa umabutay na El Nino na taglauman na magsugod pagadud ini sa sunod na buyan sa Hunyo. Sumaya pa, dyaoy 15 bilyones pesos na bahin sa RCEF na tagatagana para sa other priority programs, activities, and projects na mahimong i-realign para sa mga lakang na makapalig-on sa produksyon sa nan-supply sa bugas. O isa pa sa makatabang sa ato mga mag-uuma, amuan bahin sa 30 bilyones pesos gikan sa Rice Competitiveness Enhancement Program, labi na ang 15 bilyones pesos para sa iban na priority programs. O dugang pa ni Escudero, ini mahimong gamiton para sa dugang pinansyal na tabang, rice credit, suporta sa irigasyon, sanan iban pa na mga lakang o aksyon batok na sa emerhensya sa produksyon sa humay. Sumaya pa ng pag-asa ang dry spell mo lungtad pa ini. Adto na sa tuyo ka sunod-sunod na buyan, diin ubos sa normal na uyan, 21% hangtod 60% na pag-ubos o pagkunhod o nakita na ini sa musunod na mga lugar. Apektado na labi na din sa Mindanao, sa Basilan, Davao del Norte, Davao del Sur, sa Sulu, Tawi-Tawi, Zamboanga del Sur, sa Davao City. Waya pagani maabot ang El Nino na taglauman na sa Hunyo pagazod ang grabe na epekto ng El Nino. Kinahanglan na kuman na andaman pagdadaw kay kun wayay igo na tabang ang ato mga mag-uuma, maapektuhan ang ila panginabuhian sa nanlakip ang
produksyon sa bugas. Tagabutyag isa ba sa pag-asa na 13 ka mga probinsya sa Mindanao ang ubos na kuman sa dry condition na nasinati ang hinay na klase sa huyaw na adunay duha ka buyan na ubos sa normal an uyan. Hinuon sa pagkakuman waya pay probinsya din sa Mindanao na gikilayan na jaon sa drought status. Pero sa Luzon, jaon ay mga lugar pareho sa Isabela, Cagayan na naka-experience na o nakasinati na ng drought o huyaw o tungod sa paddado ng kakuyangon sa uyan sa umabutay na El Nino tagbutyag isab ang kuman ni Senador Cheese Escudero na ang mga lakang kuman sa gobyerno kinahanglan forward looking para malikayan kinahanglan jay panlantaw para malikayan ang dako nakadaot sa produksyon sa nan masiguro ang igo na supply sa bugas. Kuman din sa Mindanao dili pagado tanto amoy grabe ang kainit pero reklamo na gani kita epekto sa ini sa inintagatawag na El Nino o inina ato kaisaban na sa ato klima. Lahi ra pagado kun maghuyaw kuman kun ikumpara nato sa milabay pa ng mga katuigan 10 anyos ang nakalabay lahian kahuyaw kuman o ang kasuga na ato masinati ang mamagani na daghan nga stroke nag heat stroke tungod sa kataas ng heat index o taglauman na mao grabe pa ang sitwasyon sa huyaw o makasinati kita na mga panagsarkan ng mga uyan sa posibilidad sa sunod na buyan pa sa Hunyo sumaya pa ng pag-asa amo na taga-sugyot kuman na napanlantawan na daan na mas mugrabe pa ang sitwasyon o isa ng apektuhan sa kahuyaw o inin El Nino anato gud mga mag-uuma sila gud ang magabihan o maapektuhan ang produksyon isab sa ila kaumahan amo daon na taga-sugyot ko man na napipila nato ka mga senador na dapat himuan na kumampadaan ng aksyon na nato ang gobyerno o ini amoy isa sa mga sugyot ni Senador Cheese Escudero na gamito na ini o kinahanglan na gamiton ang bilyunis sa inin RCEF para tabangan inin ato mga mag-uuma sa labi na din sa Mindanao tungod sa El Nino o epekto sa El Nino. Naibayo kita na ato ang mga mag-uuma gikan pa sa milabay na buyan ini amoy ila mga taga reklamo isab na uno na dili kun taglaong papariho ana mga suporta isab na taghatag sa transport sector na diin ay fuel subsidy na tag 5,000 pesos. Ay mga grupo sa mga mag-uuma din na ato na bati isab ang din sa Mindanao labi na din sa Caraga region na nagpabati na kung sila makadawat ng inin mga subsidiya pero dili pariho ang tagbungat ang mga kantidad sa inin fuel subsidy. So ang panawagan ko man na ato pipila ka mga senador isa na ini si Senador Francis Cheese Escudero na gamiton ang 30 bilyones pesos na Rice Competitiveness Enhancement Fund o inin RCEF pundo ini si oy daan ini pundo o para matabangan ang mga mag-uuma sa Mindanao labi na kuman na nagasugod na ang epekto sa kahuyaw o inin dry spell sa pipila ka mga lugar. Alas 8:38 na oras sa to sa ato na GSM Red, Ginebra San Miguel at tatak ng tapang tatak Ginebra. Sa ato pagpadadyon sa duganghan ay pa sa ato ang mga impormasyon sa mga balita. Ato isab na siren na tagahimuan isab ang kuman na dugang pa na mga paymang no isab na ato kagamhanan ang tanan ng mga motorista labi na kuman na ting matud palagi ting biyahe tungod kay daghan isab ang kuman na nagbakasyon o lakip na niini tungod kay summer daghan na mo suroy isab sa naglain-lain ng mga probinsya o subli na isab na nagapadumdum kuman ngadto na sa ato mga bus drivers na magkinahanglan na mag-ignay sila sa
sa ilang mga pagabiyahe para malikayan ang mga trahedya sa kadayanan o mga disgrasya sa kadayanan o kuman nagpadadyon na daghan sa bahin sa nasud ang mga nga disgrasya na mug na isab na inin dili ang madisiplina na mga drivers sa ilang mga pagabiyahe dilon sa kadayanan. Tagabutyag pa na daw ini sa pampasayro ang jeepney na nalambigit sa mga road crash o didon sa mga dagko na mga syudad. Isa na ini ang pinakabag-o dito sa Subo o kuman na bag-o taghimoan na pagsuspindi na isab na Land Transportation Franchising Regulatory Board na 30 kaadlaw ang operasyon na isa ka pampasayro ang jeepney na nalambigit sa road crash sa pagkalambigit ni ini sa isa sab ka jeepney na resulta sa pagkadamay ng dili moubos 18 kapin kon kuyang na mga pasahero dito ini mahitabo sa Cebu City og na makitaan sa amon na nahitabong nga disgrasya na butyag na nagbanggaan na amo na mga pampasayro ang jeepney na nagresulta sa pagkatumba ni ini o gasubay sa mga investigasyon migawas na may matud pa sa job and driver sa amo na mga sakyanan tungod kay pugos ni dyan na mo matud pa mo latas sa intersection na bisan ko naka red light pa o sa Shokos order na taga-permahan ko man ang LTFRB ang operator ng jeep na natumba ang tagtahasan na mag-explain pinaagi na sa suyat kun uno na dili dapat suspendihon ang Certificate of Public Convenience ni ini kundi tagtahasan isab ang operator na ipresenta ang lisensya ng driver na nalambigit sa aksidente lakip na ang plaka ng jeep o gikatakda isab ang pagpamati kuman na buyan o hearing sa ini na insidente o subli na tagpadumduman kuman nan ato Land Transportation Franchising Regulatory Board ang tanan na mga pampasayro ang jeepney lakip na mga bus drivers na unta mo sunod sa inin badaod trapiko para malikayan ang mga disgrasya na usahay mo resulta ng mga kamatayon sa pasahero o kaha mga pedestrian. Straight. Alas 8:42 na sa ato pagpadadyon sa ato ang mga impormasyon sa mga balita. Ato isab na siren na mihimo isab ako man na nadugang mga hatag isab na pagpaklaro isab na ato kagamhanan kabahin na ini sa ila taga tinguha kuman na pagpaymangno isab sa ato mga naghupot na nila mga armas na wayay mga lisensya o subli na isab na nanawagan ang Philippine National Police na kinahanglan na maghimo na inin na pagpalisensya inin ato mga pribado na mga individual tungod ang kay daghan ang mga waya paghihapon na renew ang mga lisensya sa ila paghahupot nan ini na armas. Tagabutyag pa ng Philippine National Police na daghan ng mga loose firearms na ilagi auhag na ang mga tag-isa ng ini na kinahanglan na ila ini i-surrender kung no expired na ang mga lisensya labi na ang permit to carry ni ini o para dinhi isab dili sila mag-atubang nan ini na mga multa o mga kaso kung inidili nila ma-surrender. Tagapasidan ang isab ng Philippine National Police ang mga waya pa o ini na mga nagupot ng mga loose firearms na kinahanglan na i-sumiter ini o dili dayahon mas marajaw pa na ipaubos sa kustodiya samtang naghikay ng ila mga papilis sa renewal. Straight to the point. Alas 8:44 sa ato pagpadadyon sa dugang panato ang mga impormasyon sa mga balita. Tagapaklaro isab kuman na buhatan na Commission on Elections na magpadadyon ang ila mga
auhag sa ato ang mga 15 anyos nato ng mga kabataan para makaintra sa umabutay na escape barangay election sa Nobyembre 2. Taga-butyag pa na Kaumilik na nagpadadyon kuman ang voters registration o hangtod na lamang kuman Mayo 18 ang katapusang adlaw sa pagparehistro sa tanan ng mga buot mo butar sa umabutay na escape barangay elections. Hinoon bisan pa man tuod kung dyaoy mga sugyot na i-postpone na sa umabutay na escape barangay elections, pero nagpadadyon ang preparasyon na nabuhatan sa Commission on Elections sa pagparehistro sa mga 15 anyos nato ng mga kabataan o lakip na sa mga butante na diin nag-transfer ng mga barangay para din makabutar sa umabutay na barangay SK election. So ato padumdum na abrian na buhatan sa Kaumilik ang gikan Lunes hangtod Sabado o bisan pa kun ng holiday abri ini sila gikan alas 8 ngadto na alas 5 sa hapon para sa pagserbisyo sa mga tanan na magparehistro sa umabutay na SK barangay elections. Straight to the point. Alas 8:45 na oras sa toda sa ato sa medyo ng kabubuton ng White Rose Kojik Papayaso. Ini nato programa taga-palijuhan ng isaba sa ato ng Sister Sanitary Napkin ang number 1 ang feminine pad kuman sa Pilipinas. Para sa tanan nato ng mga kababadsinhan para sa ijo heavy flow gamit ng Sister Sanitary Napkin o Sister sa panty liners para sa ijo everyday comfort. Mapalit na ini kuman sa tanan ng mga drugstores, grocery stores nationwide. Hinimo gihapon ini ng Megasoft Hygienic Incorporated. Sa ato pagpadadyon sa ato ang mga impormasyon sa mga balita at himuan isab ako man na dugang na pagpangandam sa ato kagamhanan gikatakda na isab na pagpaygadon na isa ka marathon o Surigao marathon o gikatakda ini na himuon kuman umabutay na Mayo 31. Taga-butyag pa na kuman na summer and City of Island Adventures gikatakda na mo paygadon na isab anan inin na pag-awhag sa tanan na mga runners na mo intra sa Surigao Marathon na diin taga-tanyag ang 5 km, 10 km, 21 km o 42 km categories sa amo na paugnata sa kusog. Amo na ruta sa mga partisipante pinaagi na gikan dinhi sa taga-Pasigarbo nato ang mga coastal views na Surigao City. Paabot isab ang kumanan nato ang kagamhanan na pagparehistro sa dugang pa ng mga runners gikan sa naglain-lain na mga lugar dinhi sa Caraga region sa Mindanao ug lakip na sa Visayas. Ang Surigao City Marathon na 2026 ang kutob na lamang ang pagparehistro kuman Mayo 9. Ang mga atleta isab gikan sa naglain-lain na mga lugar sa Visayas nagikatakda isab na mo intra sa ini na amo na tinuig na marathon o taga-butyag pa na ubay-ubay na nagaparehistro isab na mga runners na diin taga-palijuhan isab gihapon ini sa Surigao Ultra Runners sa ato probinsya. Straight. Alas 8:48 na sa ato pagpadadyon sa ato ang mga impormasyon sa ang mga balita ato na siren na mihimo isab ako man nan paghatag na suporta nga na sa kagamahanan na pagpalapad pa sa mga social services o gikatakda na palapdan pa ang mga social services o mga infrastructure projects human ang produktibo na panagtigom kuman sa liderato na kagamahanan sa syudad sa pagpanguyo ni City Mayor Pablo Eva Dumlao II iban sa mga opisyalis gikan sa ABAMIN party list o personal na taga-welcome si Mayor Pablo Eva Dumlao II ng Cagayan de Oro City Councilor Junjun Chukinhoy Rodriguez o Kapitan Attorney Regine Chukinhoy Rodriguez atula sa pagkortesiya ni ini dinhi sa buhatan ng mayor hisgutan na nagatutok kuman sa paghatod ng ganainlain na mga programa na panguyuhan isab na ABAMIN party list na nagtumong na direkta na masuportahan ang mga pamilyang Surigao nun
pinaagi na sa pagpadapad pa sa pag-establisar sa mga social welfare services. Ang pakiga partner nagtutok ako man sa pagpalig-on sa mga programa sa Marajaw na panglawas, mga financial assistance sa programs na punduhan na pinaagi na sa paningkamot na amo na party list. Tagtawag na medical assistance para sa mga indigent o financially incapacitated patients sa program ng Department of Health na palapdan pa ang dugang na pundo para sa pagsiguro na ang tanan ng mga residente and may access sa inin hospital care and pagbisita isab nagaserbi na nahimong venue kuman sa abaming na party list para makompirmar ang padadyon na hatag ananini na programa sa assistance to individuals in crisis situations kun AX pinaagi na sa Department of Social Welfare and Development og human sa initial na roll out niini mo kabat sa 254 ka mga residente na daton milabay na Abril 8 nakatagamtang sa ini na programa ang schedule na suportahan og lakip na niini na jaoy dugang isab 426 ka mga beneficiaryo ang gikatakda isab na mudawat ni ini kuman Mayo 11. Ang kolaborasyon ang nagpalapad isap kuman sa lokal na kagamhanan na sa syudad sa pagpalambo sa mga residente o isa na ini ang mga residente na barangay Danawan na tagatuan na mahatagan isap anan inin amo na panerbisyo. O kagahapon sa tagahimo na job fair asa ng service sa Caravan na lokal na kagamhanan isab mapasalamaton sa inin na pagtabang isab na napipila isab ka mga ahensya sa gobyerno adungan sa Public Employment Skills Development Office na 2026 job fair sa ng service sa Caravan ang tagahimo adungan sa selebrasyon na kagahapon sa Labor Day o adlaw sa mamumuo. Kaiba ng Department of Labor and Employment mo kabat sa 3,248 ka mga bakante na trabaho nagikan sa 23 ka mga local employers ng 13 ka mga government agencies na nagdawat ng ini na ang mga aplikante. Ang job fair taghimo kagahapon din sa Cultural Center na diin tagadumog sa inin kadaghan na mga aplikante nangita na trabaho o lakip na niini ang nangita na bag-o na mga oportunidad para dinhi sa amo na pagsuyod nila ng ini na mga posible na trabaho. O lakip na niini na ang naglangkob ng mga aplikante ang mga senior high school graduates. Ini kuman ang dugang pamahayag atul sa salamat kayo sa opportunity na ma-share nato na successful ang ato ang May 1 Labor Day ang ato ang 2026 service caravan and jobs fair sa Surigao City. So LGU Surigao City kusog yun ako ang support para ang atong mga job seekers ma-accommodate nato kay importante yun na naatay sustainable income kumbaga ang nakuha nato daw sa pagpanarbaho. We are happy sa turnout na nato events karon ang ato ang mga partners, government agencies, ang ato ang mga employers, ato ang mga job seekers na makita man gyud ninyo no puno kayo taas kay atong linya sa gawas. So nagpakita kini na effective ang ato campaign for employment din sa Surigao City. Sa karon ang ato ang record is natay 40 partner agencies and employers, 27 na ang local na employers nato, and then upat ka buok nato overseas, and then natay 13 ka partners nato sa nagkadaiya nga mga ahensya, mga SSS, Wilhelm Pag-ibig, TESDA, DOLE, BIR, DSA na dinhi. So sa ato ka mga job seekers na nangita karon sa ato video, pwede mo visit dinhi, mapas pa kaya abot kita 5 PM. Kung gusto ninyo mag-process sa mga SSS at PhilHealth ninyo, sa inyo ang inquiry salon, diya sila tanan dire. One-stop shop na. And then kung nangita mo trabaho, daghan kayo ang oportunidad na diya today. So, salamat karadaw sa support and hope abot ng 5 PM, i-take na to an advantage. Ay sayang, dari na gadudan mga opportunities sa ato. Kumusta?
job seekers from Lubok. Sa karon sir, as of 9 a.m. ini nga attendance na ko, nanatay 400 ka in attendance. So, karon nagsugod naman, open na ato ang job fair. So, puno po yun ang mga inquiries sa mga tables diri sa ato ang mga employers. So, happy kami sa turn of events and open papahan for 5 p.m. Daghan kayo taong vacancies yun. Actually, nikabat kita og 3,248 job vacancies. And sagol na ni siya, local and overseas. Ang akong city HR, na ako din karon sa kung kinsa tong gusto nga mo apply. Ini sa City Hall, gusto mo trabaho sa gobyerno, iya diri na to city HR ni appeal sila para sa ato job fair. Oh, yes sir. Kompleto man diri ang ato ang facilities, pati ang ato ang mga employers diasan sila. Kaya ra nato i-accommodate and we are happy no sa ingunaning nga turn ano events. Siguro next time mas daghan naman di ang mga nahibalo sa ato ang programs and services. So ato na ta sa mas bigger venue para mas ma-accommodate din nato ang tanan. Bueno, si Arciazel Lagrama ang happy na napesdo sa pagpaygazo ng Jobs Fair sa kasaulugan sa Labor Day kahapon na adlaw. Straight. Alas 8:56 na, padadong ka muna namati adini sa RMN na DXRS sa Surigao. Saturday edition and straight to the point. Na diin, mabati isam, andi doon sa 94.1 IFM Surigao. Unsa pa'y answer? Matik, 94.1 IFM Surigao. Taga-sugdan, nandato na milabay na adlaw. Abril 30, ang unang batch, isab sa pag-distribuer o pag-panapod-apod ng buga sa pito ka mga barangay sako pa sa lungsod ng San Francisco o Anao-Awon Surigao del Norte. Amo na programa tagapaguyuhan mismo ni Mayor Val Pinat. Isip kapahin na sa paningkamot ako man ang lokal na kagamanan sa pagtabang sa mga residente. Sumaya pa sa municipal government ng San Francisco ang ayuda na bugas nagikan sa buhatan sa presidente na Pilipinas o Office of the President na may kantidad na mukabat sa 3 milyones ka pesos. So, pito na ka barangay, nato ang mga barangay sakop dinon sa lungsod na Anao-Awon o San Francisco. Pito ka mga barangay, ang mga residente dinhi sa pito ka mga barangay nakadawat na at kada panimayay ng tag 10 kilos na bugas. Og manghinaot kita na magpadadon ini og ang tanan ng mga barangay ang tagtakda na magdawat pa ini sa sunod na adlaw. Og gikan ini sa ininatag hatag na pag suportanan ato kagamahanan kuman labi na sa kamahalan inin bugasan ng kamahalan inin mga palaliton o resulta sa inin sunod-sunod isab na krisis kuman sa enerhiya. Alas 8:57 na sa ato pagpadadyon sa ato mga impormasyon sa mga balita. Nagpabati ako man na ininapagpasalamat isab an isa ka konsumante sa Sorneco human na taghimuan na pag-aksyon isab na ila reklamo na diin nagmatud pa ang linya na kuryente na dali ra maabot na tao sa Purok Kalipayan B sa Barangay Washington o nagpaabot ng reklamo na kabayakan isa ka concerned citizen sa RMN kalabot na sa linya ng kuryente o nadyaton na milabay na Abril 30 human sa reklamo na tagapaabot isab ng RMN di doon sa kadumayahan na Sorneco tag-aksyonan dadon ini na Sorneco kaiban ang Barangay Washington mapasalamaton isab ako man anamo na konsumante di doon sa Barangay Washington particular na sa Sitio Kalipayan sa taghimo na aksyon sa nan matud pa dili na siya magkabiro kuman sa ubos na linya sa kuryente tungod kay taga trabaho na ini sa Sorneco og taga butyag pa na no bisita na dadyon
ang kadumayahan na Sir Nico, pero sumaya pa na waya na posti na butangan ng sugaan barangay na ang mag-provide ng ini na posti. So kasagaran man gud ang mga linya sa kuryente na nagakutay-kutay doon sa mga bahinan nato ang mga residential houses o pipila ni ini ang nagapaabot ng ila reklamo o manginaot kita na sa iban na bahin isab dinhi sa syudad na matubag isab ang iban pa ng mga reklamo ng mga residente labi na sa ini na mga waya plastar na mga linya sa kuryente. Straight. Alas 8:59 na sa ato pagpadadyon sa ato ang mga impormasyon sa na mga balita ang taga himuan isab akuman na paghangyo na ato gobyerno na himuon na mas konkreto na mga aksyon sa pagtubag sa krisis kuman para sa tanan ng mga trabahante sa nasud o taga-paklaro ko man atol sa taga-pag-celebrar ang kagahapon ng Labor Day na dili gazud igo ang pagkilaya lamang sa sakripisyo nanin ato ang mga mamumuo o ato mga trabahante kaiban ang mga overseas Filipino workers kundi mas kinahanglan pa ng tinaw sa konkreto na aksyon gikan sa ato ang gobyerno. Particular na nawagan ko man ang ato ang mga magbabalaod ngadto na sa Department of Labor and Employment na palapdan pa sa palig-unon ang mga programa pareho sa Special Program for Employment of Students o SPES o tupad kung diin taga padubli ang gidagano ng mga beneficiaryo asa ng tagimuan ang mas makabuluhan ang amo na proyekto. Ang mga programa para sa kadiwa sa diskwento karaban ang taghangyo isab na himuon na mas accessible sa mga komunidad para mas arang pa ang makapuyos na ini o tagtabangan isab maakuman pagsugyot ang mga MEs o inin mga gagmay na negosyante ilayong sa wage subsidy ng Department of Labor and Employment Adjustment Measures Program para mas matabangan pa na abri ang mga negosyo o magpabilin na trabaho ng mga trabahante o mga mamumuo tunga-tunga na mga hagit kuman sa krisis sa nasod. Alas 9:01 na oras ato na sa ato sa marjaw na kabubutonan Edwina sa flower shop na jaon may mutang sa NPCRK Dayan Amat inin syudad para sa iso panginanglan ng mga presko ng mga buyak sa tanan okasyon amoy sukia an Edwina sa flower shop. Pasalamatan sab nako an Seed Liniment Oil na padadyon ijo na mapalit andi on sa tanan ng mga grocery stores dinhi sa ato syudad. Og taod-taod ijo na mga bati an ijo mga paborito na mga drama din nila manggihapon sa 918 kHz sa AM band og ang mga gwapo na mga huni og awit mga bati ni Jo kuman na taod-taod dito sa 94.1 IFM Surigao. Sa pay answer matik 94.1 IFM Surigao. Og dinhi na tapos na ato ang panag-iban sa ato programang Straight to the Point na tagapaliduhan isa sa ato anan D3 Bio Food Supplement na mapalita sa tanan ng mga drugstores, grocery stores sa dinhi sa ato syudad sa na probinsya. Og salamat sab sa Doc Natural Herbal Drops na mapalita diri sa istasyon sa DXRS. Og kaiban ako diri sa control si J.O. Bataan nanukad isab dito sa may transmitter site sa Barangay Sabang si Parlo Fernandez, ako si Radyoman Gaydol Futsu Marajaw na Sabado. Straight to the point. RMN. Ito ang DXRS 918 sa Surigao City.